Si Congressman Mark Huangco ng Pangasinan. Kong, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Yeah, Joel, Weng, magandang umaga sa inyo. Opo, merong light moment dun sa pagkatapos ng SONA. Parang nakasalubong kayo ni Presidente. At syempre, Yeah. kinamayan niyo po siya. Tapos parang tinapik ko kayo sa balikat at sabi parang, o yan ha, binanggit ko na yung advocacy mo ha. Nuclear. Sa nuclear Oo. energy. Ano bang Yeah, parang ganun. ano bang napag-usapan ninyo noon na yung sandaling moment na yon? Kasi kung minsan mini-message ko siya, Opo. hindi naman laging nasagot, di ba? Mm-mm. So siguro sabi niya, yan, akala mo hindi kita pinakikinggan. So, yun. Opo. Okay. Parang ganun lang. Okay. Ano bang timeline natin dito kasi may nagsasabi kaya natin paganahin ng Bataan Nuclear Power Plant pero it will take a lot of money, a lot of funds, tsaka Yes. medyo mahabang Oo. panahon. Congressman, ano? Actually, yung existing planta, 4 na taon. Pero Mhm. kung mag-uumpisa tayo ng bago, abutin ng 8 taon yan. Mhm. No? Ang bawat isang gagawin natin. Ngayon, hindi naman makukuha ng 1 o 2 nuclear plant ang kailangan sa Pilipinas. Ang minimum sa aking pananaw ay 16 Mhm. hanggang 32. Mhm. So, dapat mag-umpisa na tayo ngayon. Kailan pa tayo mag-uumpisa? Okay. Pag lumaki ang ating capacity, Mm-mm. ang question is yung dati bang style na imported ang fossil fuels. Alam nyo, yung LNG mas mahal pa sa coal. Mm-mm. So, wala nang pag-asa talagang bumaba ang presyo ng kuryente. Kasi ang Pilipinas ay mahirap sa fossil fuels. Imported lahat. Di katulad ng ibang neighbors natin sa ASEAN na may sariling mga fossil fuel. Tayo po wala. Vietnam, for example, may sariling coal. Ngayon, sila 68,000 megawatts na. Tayo, 22,000. So, ang layo na po natin. 3 times bigger na ang Vietnam. Mm. And their population is smaller than us. Mhm. So, Congressman- nakakalungkot eh. Congressman, kung bubuhayin po natin ang Bataan Nuclear Power Plant, sabi mo it will take 4 years. Pero magkano ang pondo na kakailanganin natin para makapag-operate fully ang Bataan Nuclear Power Plant? Bataan kasi gawa na po yan Mm-mm. sa tansya ko, dapat wag lumagpas yan ng around 1.5 billion US dollars. Wow. Ngayon, meron ako pong proposal sa ating gobyerno. May panukala nga ako na gano'n. Ang Bataan po ay ang Bataan, ang planta, ang plant site, ang nuclear village sa Bagak, ang power line papuntang Metro Manila, at ang pump storage facility sa Caliraya. Ay sa aking palagay may halagang $2 billion. Ang sabi sa akin ng mga Koreano sa KEXIM Bank, kailangan nyo ng 15% equity. Mhm. So kung $2 billion yung nuclear assets natin, ibigay natin as equity in kind. Willing nila i-finance yung 85%. That is worth $14 billion. Wala tayong lalabas na pera. Mhm. Right? Pero kung may problema ang Bataan dahil sa local politics, humanap tayo ng ibang lugar. Mhm. Maybe Pangasinan, maybe Isabela, Mindoro, Masbate, etc. Di ba? Mm-mm. Ipasok natin sa budget yung $2 billion Mhm. pang equity position natin. Opo. Pera yun. Ang gagawin pero mas maganda ba kung sa practical intent and purposes, Congressman, mas maganda ba na magtayo tayo ng mga bago? Sabi niyo yung mga modular. Hindi. Mas maganda in the sense na kulang talaga ang isang nuclear plant. Yes, opo. Right? Pero maghihintay tayo ng mas matagal. Mhm. Right? Bago tayo, alam nyo ba ang savings ng nuclear sa bawat 1,000 megawatt
$400 million. Ang coal na kailangan natin angkitin galing sa labas ng bansa, Indonesia. Kung nuclear, $20 million lang. So, 20 times cheaper. So, ilang bilyong dollar ang ating binibili na fossil fuels at lalaki pa. Kung talagang palalakihin natin ang ating kuryente, lalaki pa yan. So, bilyong-bilyong dollar, taon-taon ang ating pinag-uusapan na gastos na hindi natin maitipid kapag hindi po tayo nag-nuclear. Okay, siguro para makuha ninyo yung suporta ho ng taong bayan dito at mismo sila na po ang magsulong po nito. Magkano ba, kasi Weng, tayo na pinakamahal na kuryente sa Southeast Asia. Correct. Nalampasan na natin ang Singapore. Kung papasok ang nuclear energy po rito, magkano hong porsyento ang mababawa sa bayarin ng taong bayan o ng isang regular na consumer? Ang ultimate target po natin, siyempre, may period po yan na rini-recover mo yung kapital, di ba? Opo. Binabalik mo yung puhunan. So, hindi agad-agad, right? Pero ang nuclear, sa 20 years recovery period, ang buhay ng nuclear plant is 80 years. So, meron kang 60 years na pag nabayaran mo na, papakinabangan mo na yung 60 years. Mura na yon. Yes, makikinabang ka, di ba? So, bigyan ko kayo ng example sa Amerika, 94 yung nuclear plants na amortized na, wala na pong financial charges. Ang operating and maintenance cost po nila, kasama po ang fuel, ang waste disposal, ang end-of-life decommissioning, at ang regulation is 1 peso and 30 centavos per kilowatt hour. Sabi mo ng doble para may kita yung kumpanya. That's still 260 per kilowatt hour. Sabi mo na yung Transco, kailangan i-transmit yung kuryente, kailangan i-distribute ng local cooperative, siguro makakalahati po ang ating presyo ng kuryente. Diyos ko. Malaking bagay. Kasi, Weng, magkano per kilowatt hour ngayon? Nasa 14 ba? 14 pesos nasa 16, ano? 16 pala. Sa Vietnam po, dahil may sarili po silang coal, 3 times bigger na po ang kanilang kuryente kaysa sa atin, 68,000 megawatts na po sila, tayo 22,000 lang. Sa Vietnam po is 5 pesos and 50 centavos ang retail nila. Sa atin po is 16 pesos. So almost triple. Pero Congressman, sabi niyo, mahal ang kuryente natin kasi dependent tayo sa fossil fuel, di ba? Petrolyo to. Pero at saka coal. Pero yung gagamitin din natin sa nuclear plants ay imported din. Ulitin ko yung sinabi ko kanina, no? Sa 1,000 megawatt na coal plant, bibili tayo ng coal to the tune of around $400 million a year. Kung nuclear, $20 million lang ang i-import natin na nuclear fuel. Ang laki po ng diferensya, 20 times. Ang tipid po natin is $380 million every year dun sa isang plantang yon. So, if you're talking of 16,000 megawatts times $380 million, magkano po yun? Opo. Ang laki. Alright. Ang tanong natin ngayon, Weng, ganito. Kasi, actually, pangalawang beses ko na po narinig sa SONA ni Presidente po itong nuclear energy. Yes. Kung sana, nung unang SONA, nung sinabi niya yon, the first time, talagang kumilos tayo sa Bataan, baka siniswitch on na yan ngayon. Bakit hindi ba tayo kumikilos, Congressman? Tanong mo kay Sharon Karin, tanong mo kay Popo Lotilla, ay lahat ng paraan ginawa ko sa kanila, hindi naman sila nagko-cooperate. Hindi sila nakikinig. Yung SWS survey ng acceptability ng nuclear,
ng lipunan natin. Tinago nila sa akin ang mahigit isang taon. Right? Inimbok ko pa yung FOI, executive order, para makuha ko yung kopya ng chairman na po ako ng Committee on Nuclear Energy sa Kamara. Tinatago po nila sa akin. Ngayon, may sulat ako galing kay Sharon Garin. Ayaw niya rin ipakita sa akin yung libreng FS, financial study, feasibility study ng Bataan na ginawa ng mga Koreano. Ayaw niyang ibigay sa akin. Ako po ang nag-instigate niyan sa Koreano. Kaya nagkaroon yan. Tapos ayaw niyang pakita sa akin. Ano ba yan? No. Congressman, ito. Ano ba ang pinoprotektahan niya dyan? Diba? Tatanungin ho Yan ang namin tanong kay ko. Secretary yan. Oo. Tatanungin namin Dapat kay Secretary. malaman yan ng Presidente kasi. Opo. Alam mo, mali-mali ang advice kay Presidente. Akala ni Presidente, nagtatrabaho sila para umusad to. Pero actually, ang nararamdaman ko, lip service ang binibigay nila. Gusto nilang i-delay to hanggang masyado nang atrasado. Okay. Para hindi na matuloy. Opo. Congressman, Bakit ganon? yung pinag-usapan natin kanina yung numbers ng nagastos dito, yung pwedeng maging ganansya ng bansa natin. Pero yung pangamba po ng publiko sa kaligtasan, again, paano natin papayapain Actually, yun? yan po ang reklamo ko naman sa inyong mga media. Bakit Alam mo, po? sa buong mundo, nagbago na ang naratibo ng media. Opo. Right? Ang tanong ngayon, paano bang mapabilis ang nuclear dahil kailangan na ng mundo, buong mundo. Sipin nyo, ang Democrats na traditionally rabidly anti-nuclear, nung panahon ni Biden, ang deklarasyon niya, kailangan mag-triple ang nuclear ng Amerika at ng mundo. Ganon din ang OECD countries ng Europa. Aside from Spain, Germany, Austria. Diba? Ngayon, nanalo si Trump, Republican sa Amerika, sabi niya, kulang yan triple. Kailangan quadruple. Bakit So tayo ba na lang yung takot. kayo, ang mga naratibo nyo, ganun pa rin? Baguhin nyo po, mag-research po kayo. Baguhin nyo na po yan at obsolete na po yan. So meron na pong makabagong teknolohiya, Congressman, na Hindi ligtas bagong ito lahat. teknolohiya na tuklasan nila ayon sa kasaysayan, ayon sa ebidensya na yung mga nuclear plant nung araw pa ay nangliligtas ng buhay. Okay. Kabaliktaran ng istoryang pinairal ng mga anti-nuclear na tao. Okay. Ito lang po, meron lang question dito sa atin kasi ang daming listener natin sa Facebook Live natin din, Congressman. Ang isang concern, baliban doon sa, kaya natanong ko ito dahil bato ito na question ng publiko sa atin, pinaparating po sa inyo. Ang isa, bukod doon sa kaligtasan, ano daw po yung disposal ng nuclear waste? Ayan, Congressman. Actually, basahin niyo po ang Republic Act 12305. Doon po nakatakda kung ano ang paraan sa pag-dispose ng nuclear waste. Pati po ang pondo na binabayaran sa bawat kilowatt hour ng pagbenta ng nuclear plant, dinideposito sa isang trust fund. So, wala pong industriya sa buong mundo na nagbabayad ng disposal ng kanyang waste, na nagbabayad ng decommissioning ng mga planta ng industriyang yon, kung hindi ang nuclear industry. So itong nuclear industry ang pinaka-kaibigan ng ating kalikasan. Mas safe siya para sa ano, sa alam mo, kalikasan natin. Sinasabi, wala nga raw. Actually, these are not problems. These are continuously confounding issues perpetuated by an uninformed media.
mag-aral po kayo. Kasi, alam mo, nakakapagod. Paulit-ulit. Naintindihan na lang namin akong kayo. Naintindihan namin kayo, Oo. Congressman, kasi ako, Weng, sa sobrang mahal ng binabayaran ko kuryente, Kabayo, siyempre. talagang suportado ko na nuclear. Sa totoo lang, ano ha. Mm. Pero ito lang Yeah. po, may issue. Wala na raw pong uranium yung Bataan Nuclear Ang Power dami Plant. pong uranium. Napakamura po ng uranium. Hmm? At saka, tignan nyo, ka-i-issue lang ni Trump ng isang executive order Mm-mm. na binibigay ang ocean-sourced uranium sa isang kumpanya sa Amerika. Hmm. Matagal na po ang research niyan. Mm-mm. Alam nyo, sa pagkamura ng mined uranium ngayon, hindi pa yan economically pwedeng gawin, ano? Pero yan ay nagseset ng cap sa presyo. Sa sobrang mura ng uranium ngayon, hindi pa yan kailangan. Pero nandyan na po ang reserba. Alam nyo ba kung ilan uranium nasa tubig ng dagat? Mhm. 4.5 billion tons. Ganun karami. Ngayon, So, habang ini-extract nyo po yan, ang karagdagang uranium matutunaw po sa ocean bottom at saka sa runoff ng mga river. Kaya pwedeng sabihin, renewable po yan. Hindi mauubos. So dapat hindi pakambahan yon. Marami Okay. tayong mapagkukunan Hindi. yan. Alright. At Alright. saka, hindi natin problema yan. Mm-mm. Problema yan ng apo ng apo ng apo natin. Kong, salamat sa Matagal pa. oras. Wala natin pinoproblema yan. Salamat po sa oras. Kuha pa tayo ng pagkakataon na mapahaba natin Yes. ang diskusyong ito. But in the Thank meantime, you. we thank you so much for your time, sir. Good luck, Thank sir. you. Thank Sige you. po. Good morning to you, Salamat. Oo. Thank you. Si Bye-bye. Pangasinan 2nd District Representative Barco Wangco, mga kapuso.